Hindi ko na alam kung paano sisimulan ang kwento kong ito, pero kailangan ko na itong isulat para sa sarili kong kapanatagan. O baka para lang hindi ko makalimutan ang nangyari sa akin. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang nilalang na wala na sa mundong ito. Isang aswang. At hindi ko lang ito narinig sa mga alamat o kwento ng mga matatanda. Naranasan ko mismo. Ako'y lumaki sa isang maliit na baryo sa probinsya. Tahimik lang ang buhay namin. Halos walang kuryente at minsan, ang tanging ilaw sa gabi ay ang liwanag ng buwan at kandila. Mahilig akong maglibot sa paligid, kahit na sinasabi ng mga magulang ko na delikado sa gabi. Ang mga bata sa baryo namin, kahit na natatakot, lagi kami naglalaro sa mga bakanting lote, sa ilalim ng mga lumang puno ng mangga at kahoy. Ngunit may isang gabi na hindi ko malilimutan habang ako'y nabubuhay. Gabi iyon ng 15 ng Hunyo. Walang buwan at parang tinakpan ng ulap ang bawat bituin sa langit. Napakalakas ng hangin at ang alon ng ilog sa aming baryo ay parang nagbubulong ng babala. Dahil wala akong magawa, nagpasya akong lumabas na maglakad sa gilid ng baryo. Malapit sa gubat, may dala akong lampara, pero mahinang liwanag lang ang naibibigay nito. Habang naglalakad ako sa makiitim na daan, may narinig akong kaluskos sa damuhan sa gilid ng gubat. "Sino yan?" Sigaw ko, kahit medyo nanginginig ang boses ko. Wala namang sumagot. Akala ko'y aso lang. Pero may kakaibang tunog. Parang hinila ng mabigat na paa at may kasamang ungol. Tumigil ako at lumapit sa lugar kung saan nanggaling ang tunog. At doon ko siya nakita. Matangkad, manipis, may mahabang buhok na parang nasunog at ang mga mata niya ay pula sa dilim. Ang mukha niya hindi ko mailarawan ng maayos. Parang nabalot sa anino at dugo. Humarap siya sa akin at ngumisi. Ngunit ang ngiti niya, hindi ngiti ng tao. Ang ngiting iyon ay parang naghihintay ng aking hininga. Bago ako makagalaw, napansin ko ang kamay niya. May mahaba, matutulis na kuko na parang kutsilyo. Ang dugo, sariwa at basa, tumutulo mula sa ilalim ng kanyang mga kuko. At sa isang iglap, tumalon siya patungo sa akin. Tumakbo ako ng buong lakas, ngunit bawat hakbang ko, parang siya'y sumusunod ng walang ingay. Hindi ko alam kung paano niya nagagawa yun, pero ramdam ko ang kanyang presensya sa likod ko. Hanggang sa makarating ako sa ilog, doon lang ako nakatakas. Sa liwanag ng poste sa baryo, nawala siya, parang bula. Sa sumunod na mga araw, hindi ko na siya nakita. Pero may kakaibang nangyari. Ang mga hayop sa paligid ng aming bahay, tulad ng manok, baboy, at aso, ay nagsimulang mawala. May natagpuan akong mga labi, pero iba. Parang tinanggal ang laman at iniwan ng balat na parang papel. Ang mga matatanda sa baryo ko, nang marinig nila ang kwento ko, ay tumahimik lang. Sabi nila, "Bata ka pa, huwag kang magsalita ng ganyan." Ngunit alam ko ang katotohanan. Dahil sa takot, hindi na ako lumalabas ng gabi. Pero may isang gabi, habang natutulog, may narinig akong kaluskos sa bintana. Ang lamig ng hangin ay hindi pangkaraniwan. At parang may humihinga sa aking kwarto. Bumulong siya ng isang salita. "Hahabulin kita." Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin. Ngunit kailangan kong isulat ito upang ipaalam sa iba na ang aswang ay hindi lamang alamat. Ito'y totoo at malapit siya sa atin. Naghihintay sa tamang oras
para umatake. Makaraan ng ilang araw, mula nang makita ko ang aswang, hindi ko na maalis sa isip ko ang imahe ng pulang mga mata at ngiti niyang parang halimaw. Ngunit mas nakakatakot, nagsimula na ring mangyari ang mga kakaibang bagay sa aming baryo. Isang gabi, habang nagbabantay ang mga matatanda sa paligid, may narinig kaming sigaw mula sa bahay ng kapitbahay namin. Pagkarating namin doon, wala na ang kanilang anak na babae na 9 na taong gulang. Ang sahig ng kanilang bahay ay basa sa dugo at may maliliit na galo sa pader. Parang hinila mula sa loob. Ang babaeng iyon nawala. Walang bakas. Nalaman ko mula sa mga matatanda na ito ay tanda ng aswang. Sila raw ay pumipili ng biktima tuwing gabi ng walang buwan at hindi nila natatapos ang kanilang ginagawa kung hindi sila magtatagumpay. Ngunit ang nakakatakot, may naiwan na palatandaan sa mga biktima. Ang balat, pinakain sa loob at tanging buto lamang ang naiwan. Sa kabila ng takot, alam ko na kailangan kong harapin ito. Hindi ko maiiwasan na isipin na baka ako na rin ang susunod. Kaya't isang gabi, nagdesisyon akong magbantay sa gilid ng gubat kung saan ko unang nakita ang aswang. Dala ko ang lampara at tinakpan ang sarili ng mga dahon para hindi agad makita. Lumipas ang mga oras at sa dilim, narinig ko ang pag-ikot ng mga sanga at kalusko sa damuhan. Tumulo ang pawis sa aking noo, ngunit hindi ako umalis. At sa sandaling iyon, nakita ko siya muli. Hindi na siya nagtatago. Nakatingin siya sa akin ng diretso. Ang katawan niya ay parang bumabagal ang galaw. Bawat kilos ay puno ng banta. At bago ko pa siya mapigilan, nagpakita siya ng isa pang anyo. Mas kakilakilabot kaysa sa una. Ang mukha niya ay parang pinaghalong tao at pinaghalong hayop. May mahabang mga pangil na kumikislap sa liwanag ng aking lampara. At ang katawan niya ay hindi ganap na tao. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit. Ngunit may natuklasan ako. Ang aswang ay may takot din. Sa tabi ko, may maliit na salamin na iniwan ng matanda sa baryo. Tinuro ko sa kanya ang salamin. Sa sandaling makita niya ang refleksyon niya, umatras siya. Parang nasaktan o natakot sa sarili niyang anyo. Ginamit ko yon. Humakbang ako palayo at sa pagkakataong iyon, naramdaman kong kailangan kong iwan ang baryo para sa ilang oras. Ngunit bago ako tuluyang nakalayo, may narinig akong bulong mula sa dilim. Hindi pa tayo tapos. Sa sumunod na linggo, maraming kwento ang kumalat. Mga baka at baboy sa paligid ay nawawala. Mga hayop na naiiwan ay walang laman. Ang mga tao sa baryo, lalo na ang mga bata, ay pinapayuhan na huwag lumabas sa gabi. Ngunit sa kabila ng babala, may ilang hindi naniniwala. Ako, hindi ko na kaya pang manahimik. Alam kong babalik siya. At sa bawat gabi na lumilipas, pakiramdam ko'y mas malapit siya sa akin. Hindi lamang sa baryo, kundi sa bawat hakbang ko sa dilim. Sa bawat pintig ng puso ko, asahan mo, may nakamasid sa'yo. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang mabuhay na walang kapanatagan. Pero kailangan kong ipagpatuloy ang kwento. Kailangan kong sabihin sa lahat na ang aswang ay hindi alamat lamang. Makaraan ang ilang linggo ng pananatili kong tahimik, may nagbukas sa akin ng mga lumang kwento tungkol sa aswang sa aming baryo. Ang matanda sa aming lugar, si Aling Marta, ay nagkwento sa akin habang nakaupo sa ilalim ng punong mangga. Ang aswang bata ay hindi laging halimaw sa anyo ng tao. May mga panahong ito'y nagtatago sa mata ng lahat, nakikihalo sa komunidad. Lumipas na ang maraming taon, pero may iilang pamilya na pinipili nila. At kung mapili ka,
hindi mo na mapipigilan ang kapalaran mo. Sa mga araw na yun, unti-unti kong napansin ang mga palatandaan. Ang mga tao sa baryo, lalo na ang matatanda, ay tahimik sa gabi. Ang mga bata, kahit na naglalaro sa araw, ay nagtatago sa dilim. May mga bahay na biglang tinabihan ng sakit o pagkawala ng mahal sa buhay. Ngunit ang mas nakakatakot, may lumalabas na kakaibang tunog mula sa gubat tuwing gabi. Ang mga ibon ay tumitigil sa kanilang awit. At ang mga aso ay tumatahol ng walang tigil. Isang gabi, narinig ko ang pag-ikot ng mga sanga at parang may mabigat na yapak na sumusunod sa akin. Hindi ko alam kung takot lang ang nararamdaman ko o talagang siya'y malapit na. Ngunit isang gabi, may narating akong liwanag sa gitna ng gubat. Doon ko nakita siya, hindi bilang aswang na nakakatakot, kundi bilang isang babae. May luha sa kanyang mata at ngiti na kakaiba. Halatang tao sa likod ng halimaw. "Bata," bulong niya. "Huwag kang matakot, pero kailangan mong malaman ng katotohanan." Lumapit siya at sa isang iglap, nakita ko ang mga alaala ng baryo, mga siglo ng kwento, mga nawawalang tao, at ang kapalaran ng mga napili ng aswang. Ang bawat biktima, sabi niya, ay bahagi ng isang siklo, at sa bawat siklo, may natututo. May natututo kung paano lumaban. Doon ko napagtanto na ang aswang ay hindi lamang halimaw na kumakain ng laman. Ito ay tagapagbantay, tagapangalaga ng isang lihim na mundo, isang daigdig na nakatago sa mata ng mga tao. Ngunit sa parehong pagkakataon, delikado ito. Matapos ang gabing iyon, alam ko na kailangan kong maghanda. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa mga bata sa baryo at sa mga susunod na henerasyon. Kailangan kong malaman ang mahihirap na lihim ng aswang at paano ito mapipigilan. Ngunit bago iyon, kailangan kong ibahagi ang isa pang nakakakilabot na pangyayari. Ang aming kapitbahay, si Mang Tomas, ay nawala sa parehong paraan tulad ng unang bata. Wala siyang naiwan, kundi mga galos sa pader at dugo sa sahig. At ang huling bagay na narinig nila mula sa kanya ay ang kanyang sigaw. "Huwag niyo siyang lalapitan!" Ang takot sa baryo ay lumala. May mga tao na nagsimulang lumipat sa ibang lugar at may ilan na nanatili. Ngunit tahimik, takot lumabas sa gabi. Ako, sa kabila ng takot, ay nagpatuloy sa pag-iimbestiga. Kailangan kong malaman kung paano hihinto ang siklo ng aswang bago pa siya pumili ng susunod na biktima, at baka ako na yun. Hindi ko na kayang manatiling tahimik. Ang bawat gabi ay puno ng pangamba, at bawat tunog sa dilim ay nagdudulot sa akin ng panginginig. Alam ko na hindi ako ligtas, at marahil darating ang gabing kailangan kong harapin siya ng harapan. Isang gabi, nagpasya akong pumunta muli sa gubat. Dala ko ang ilang kagamitan, isang matibay na sanga bilang pangdepensa, lampara at isang maliit na salamin. Alam ko na sa unang engkwentro, umatras siya sa refleksyon, kaya't iyon ang aking plano. Sa paglalakad ko sa makitid na daan, ramdam ko ang malamig na hangin na tila bumabalot sa akin. Ang mga sanga ay parang humahaplos sa aking mukha, at ang mga anino ng puno ay naglalaban sa liwanag ng lampara. Bawat hakbang ko, pakiramdam ko ay may sumusunod. At naroroon siya, nakatayo sa gitna ng liwanag ng buwan. Bagaman mahina lang ito dahil natabunan ng ulap, hindi na siya nakatago. Ang mukha niya ay parehong tao at halimaw. May pulang mga mata at ngiti na parang naghihintay ng aking galaw. "Bata, alam ko kung bakit ka nandito," bulong niya, at tumahimik ang hangin sa paligid. "Hindi mo ko maiiwasan." Ngunit hindi ako umatras.
Humawak ako sa maliit na salamin at itinuro sa kanya. Sa unang tingin, umatras siya at may kakaibang tunog na lumabas sa kanyang lalamunan. Parang ungol, parang sakit at galit na pinagsama. Gamit ang sandatang sanga, sinubukan kong itulak siya. Ngunit sa bawat hakbang ko, tila dumudubli naman ang galaw niya. Napagtanto ko, ang aswang ay may kakayahang mabilis na kumilos. Halos imposible itong labanan sa pisikal na paraan. Ngunit may natutunan ako. Hindi lang siya natatakot sa salamin. May galit din siya sa liwanag. Ginamit ko yon. Pinailaw ko ang lampara ng mas malakas. At sa sandaling yon, nakita ko ang kahinaan niya. Ang anino niya ay nagkakahiwa-hiwalay at ang galit niyang ngiti ay napalitan ng takot. Tumakas siya papasok sa dilim ng gubat at alam ko na pansamantala itong nawala. Ngunit bago siya tuluyang nawala, narinig ko ang bulong niya. Hindi pa tayo tapos. Pagbalik ko sa baryo, ipinaliwanag ko sa mga matatanda ang aking nakita. Sila ay tumahimik at may ilan sa kanila ang nagbigay babala. Ang aswang ay hindi basta natatalo. Dapat mong hanapin ang pinagmulan nito at doon mo malalaman ang paraan para wakasan ang siklo. Simula noon, naging misyon ko na alamin ang lahat tungkol sa aswang. Kailangan kong malaman kung sino o ano ang nagpadala sa kanya sa baryo. At paano mapipigil ang kasamaan bago pa ito pumili ng mas maraming biktima. Hindi ko na kayang manahimik. Matapos ang engkwentro sa gubat, alam ko na hindi sapat ang takot at taktika. Kailangan kong malaman ang pinagmulan ng aswang, ang dahilan kung bakit pumipili ito ng mga biktima, at higit sa lahat, paano ito mapipigilan. Nakipag-usap ko kay Aling Marta, ang matanda sa baryo na nagkwento sa akin noong una. Bata, ang aswang ay may sinaunang sumpa. Isang pamilya ang naging bantay ng lihim na ito sa loob ng maraming henerasyon. Sa bawat dumarating na panahon, may napipili itong susunod na biktima para mapanatili ang kapangyarihan at siklo ng kadiliman. Hindi ko maintindihan sa una. Paano ko siya mapipigilan? Tanong ko. Tanging liwanag at kaalaman ang makipipigil sa kanya. Kailangan mong hanapin ang orihinal na tala ng sumpa sa lumang bahay sa dulo ng gubat kung saan nagsimula ang lahat. Dito mo malalaman ang ritual para wakasan ang siklo. Paliwanag ni Aling Marta. Sa sumunod na mga araw, naglakad ako patungo sa lumang bahay. Ang bawat hakbang ay puno ng kaba at pangamba. Ang mga punong kahoy ay tila nakabantay at ang hangin ay may malamig na haplos na parang bagay may humihinga sa likod ko. Pagdating ko sa bahay, nakita ko ang lumang aklat, puno ng alikabok at pinagtaguan ng oras. Ang mga pahina nito ay puno ng simbolo, larawan ng mga nilalang at kwento ng mga biktima. Ngunit sa gitna ng aklat, may malinaw na gabay sa pagtatapos ng sumpa. Ayon sa aklat, liwanag sa gabi ng walang buwan, isang salamin at tapang ng puso. Yun ang makakaputol sa sumpa. Nang bumalik ako sa baryo, inihanda ko ang lahat. Pumili ako ng gabi na walang buwan. Kinuha ang lampara at salamin at naghanda sa lugar kung saan una kong nakita ang aswang. Ramdam ko ang kaba sa bawat segundo, ngunit alam ko na ito ang pagkakataon ko. At naroroon nga siya, nakatayo sa gitna ng dilim. Ang mukha niya ay parehong tao at halimaw. Ngunit sa pagkakataong yun, hindi ko nakita ang galit. Ang mukha niya ay puno ng katanungan at takot. Itinuro ko ang salamin at pinailaw ang lampara. Sa unang tingin, umatras siya at naramdaman ko ang isang kakaibang enerhiya. Parang humihinga ang gubat sa paligid. Ang mga mata niya ay nagbago. Hindi na pulang apoy,
kundi nagdingding na parang nalulunod sa liwanag. Ginamit ko ang bawat natutunan ko mula sa aklat. Ang tamang simbolo, ang lakas ng aking loob, at ang lampara bilang liwanag na magtatapos sa sumpa. Sa bawat hakbang ko, naramdaman ko ang pagbabago. Ang aswang ay unti-unting napipilitang umalis sa anyong halimaw. At sa huling sigaw niya, narinig ko, "Hindi pa tayo tapos!" Ngunit alam ko, may nagbago. Ang sumpa ay napigil at para sa unang pagkakataon sa maraming taon, tahimik ang baryo sa gabi ng walang buwan. Ang mga hayop ay nakabalik at ang takot ng mga tao ay unti-unting napawi. Ngunit alam ko, hindi ito katapusan. Ang aswang ay bahagi ng lumang mundo at bagaman napigilan ko ang kanyang galaw, ang kwento ay mananatili sa alaala ng baryo bilang babala sa susunod na henerasyon. At ako, natutunan kong ang tunay na tapang ay hindi ang pagharap sa halimaw, kundi ang pagharap sa katotohanan at ang pagprotekta sa mga inosenteng tao laban sa kadiliman. Lumipas ang ilang linggo matapos ang engkwentro ko sa aswang sa gubat, tahimik na muli ang baryo. Ang mga aso ay hindi na tumatahol tuwing gabi. Ang mga bata ay nakakapaglaro ulit sa labas at ang mga hayop ay hindi na misteryosong nawawala. Para bang nawala ang sumpa. Sa unang pagkakataon, nakatulog ako ng mahimbing. Ngunit kahit ganoon, hindi ko pa rin lubos maisara ang puso ko sa takot. Dahil sa bawat gabi ng katahimikan, naroon pa rin ang boses na narinig ko noon. Hindi pa tayo tapos! Isang gabi, habang nakaupo ako sa harap ng aming bahay, nilapitan ako ni Aling Marta. May dala siyang lumang kahon na yari sa kahoy. "Ito'y para sa'yo," sabi niya. Pagbukas ko, nakita ko ang isang maliit na cross na gawa sa bakal, isang palaspas na tuyot na at isang lumang papel. "Bata, ang halimaw na nakita mo, hindi lang siya nagkataon. May kasaysayan ito. Ang aswang na yon ay anak ng isang pamilya dito sa baryo na isinumpa dahil sa kanilang kasakiman. Hindi mo siya tuluyang pinatay, pinatigil mo lang. Ngunit darating ang panahon, babalik siya." Kinilabutan ako. "Paano kung bumalik siya?" tanong ko. "Ang kahon na ito ay magiging gabay mo. Pero tandaan mo, hindi lang isa ang aswang sa mundo. Ang pinigilan mo ay isa lamang sa marami. Ang iba, naghihintay." Kinabukasan, nagpasya akong maglakad muli sa gubat, dala ang lampara at ang cross mula sa kahon. Doon, sa gitna ng katahimikan, may natagpuan akong maliit na hukay na bagong tabon. Nang hinukay ko, nakita ko ang ilang buto, maliliit, tila buto ng bata. At sa tabi nito, may nakasulat sa lupa, "Magbabalik ako." Nang gabing iyon, nagising ako sa isang kakaibang ingay sa bubong ng aming bahay. Parang may kumakaluskos at may mabigat na bagay na dumadagan. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang tumingin sa bintana. At doon ko siya nakita. Hindi na sa anyo ng halimaw, kundi anyo ng isang babae. Maputla, payat, at may pulang mga mata. Nakatingin siya ng diretso sa akin. Ngumiti siya at sa malamig na hangin narinig ko ang bulong niya. "Ikaw ang susunod." Nang dumilat ako muli, umaga na. Walang bakas ng babae. Pero sa bintana ng aking kwarto may iniwang marka. Isang mahabang galos, parang mula sa kuko. At hanggang ngayon, sa tuwing sasapit ang gabi ng walang buwan, hindi ako nakakatulog dahil alam kong ang gabing walang bituin ay hindi pa nagtatapos.